Nagsimula ang kwento sa isang graduation party sa kolehiyo. Ginugol ng mga kaibigan at kaklase ang gabi sa pagsasaya sa dalampasigan. Para masigurong magsaya ang lahat ng walang abala, kinuha ni Mitch ang mga telepono ng lahat at itinapon ang mga ito sa trunk ng kotse. Hindi nagtagal, nakakita si Vincent Gilbert ng isang malaki at malagkit na bola sa dalampasigan. Mukhang kakaiba ito, ngunit hindi nila ito masyadong pinansin. Patuloy na nasiyahan ng lahat sa salo-salo. Maaraw ang kinabukasan, ngunit ilan na lamang sa kanila ang natira sa dalampasigan. Natulog sina Kaylee at Mitch sa tore ng lifeguard. Sina Jonah at Chanda, kasama si Vincent, ang kanyang kasintahang si Ronnie, ay nanatili sa isang convertible, at nagising si Marcia na walang pang itaas sa isang picnic table. Napansin ni Kaylee ang ilang damit at sleeping bag na naiwan sa buhangin. Umalis na ba ang lahat? Pakiramdam niya ay may mali. Habang sinusubukan ni Kaylee na alamin ang mga bagay-bagay, isang seagull ang dumapo sa buhangin. Nakakagulat, tila natigil ang ibon. Sa ilang sandali lamang, tuluyan itong nilamon ng dalampasigan. May nakamamatay na bagay sa ilalim ng buhangin. Nang mapagtanto ang panganib, binalaan ni Kaylee ang lahat na huwag gumalaw, ngunit huli na ang lahat. Si Marcia, inaantok pa rin. Humakbang sa buhangin at naipit. Pilit niyang sinubukang makawala gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit nabigo, di nagtagal. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakulong. Hindi pinansin ni Vincent ang babala ng lahat. Determinadong iligtas si Marcia, ngunit pagkatapos lamang ng ilang hakbang, nahulog siya sa buhangin. Habang nagpupumiglas siya, pinunit ng nilalang sa ilalim ang kalahati ng kanyang mukha, pagkatapos ay tuluyan siyang hinayla pailalim. Ang nakakatakot na eksenang ito ay nag-iwan sa lahat ng natigilan. Nagtalo sila tungkol sa katotohanan sa likod ng nakamamatay na dalampasigan. Dahil wala ang kanilang mga telepono na nakalock sa trunk, wala silang paraan upang humingi ng tulong. Sinubukan ni Jonah na paandarin ang kotse at umalis. Ngunit syempre, hindi ito humandar. Gustong malaman ni Kaylee kung ano ang nakatago sa ilalim nila. Maingat niyang inilagay ang kanyang kamay malapit sa buhangin. Agad, maraming mala-transparent na nilalang na parang gal-ame ang lumitaw. Sinusundan ang bawat galaw ng kanyang kamay. Samantala, si Gilbert, na nalasing noong nakaraang gabi, ay isinilid sa basurahan bilang isang kalokohan. Ayon ito ang nagligtas sa kanyang buhay sa ngayon. Nagising si Gilbert na nagmumura at nahihirapang makalabas, ngunit siya ay masyadong mataba at mahigpit na nakadikit. Mabilis na ipinaliwanag ni Mitch ang nakamamatay na sitwasyon. Binalaan ang lahat na manatili sa lugar. Hanggat iniiwasan nilang hawakan ang buhangin, ligtas sila ng ilang sandali. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unting nawala ang kanilang determinasyon. Hindi maintindihan ni Kaylee. Kagabi, naglalaro sila sa buhangin ng walang problema. Bakit biglang lumitaw ang nakamamatay na halimaw na ito? Saan napunta ang lahat? Kinain ba silang lahat ng nilalang? Sa pag-iisip tungkol dito, itinulak ang lahat sa kanilang punto ng pagkawasak. Si Gilbert ay lalong nahirapan. Hindi lamang siya naipit ng husto, kundi nasusunog din siya sa ilalim ng mainit na araw. Halos mabaliw, sinimula ni Gilbert na iling ang basurahan, desperado ng makatakas. Upang maibsan ang paghihirap ni Gilbert, binato siya ni Jonah ng sunscreen. Malayo ang distansya, ngunit mahusay ang pagpuntirya ni Jonah. Mabilis na ipinahid ni Gilbert ang losyon sa kanyang balat, agad na nakaramdam ng ginhawa mula sa kanyang paghihirap. Noon lamang, napansin ni Kaylee ang isang bagong bagay. Lahat ay tumingin sa kanyang tinuturo. Ang kakaibang bola na natagpuan ni Vance at Gilbert kagabi ay nabuksan na. Sa wakas ay naunawaan na nila. Ang nilalang sa ilalim ng buhangin ay nagmula sa bolang yun. Ito ay talagang isang itlog. Matapos makatulog ang lahat, ang halimaw ay napisa at nagtago sa ilalim ng buhangin. Ang mga bagay na parang sinulid ang siyang mga gal-ame nito. Upang malaman ang saklaw ng pag-atake ng nilalang, inihagis ni Kaylee ang isang longganisa sa buhangin. Gaya ng inaasahan, mabilis na nawala ang longganisa. Sinubukan niya pa ng ilang beses hanggang sa ang huling longganisa ay nanatiling hindi nagalaw. Ngayon alam na nila kung gaano kalayo ang mararating ng halimaw. Kung malalampasan nila ang lugar na yun, makakatakas sila ng ligtas. Ang tanging problema ay medyo malayo ang ligtas na lugar. Paano sila makakarating doon nang hindi naabot ang buhangin? Nakaisip si Jonah ng isang ideya. May dalawang surfboard sa kotse. Inilagay niya ang isang surfboard sa buhangin, humakbang dito,
Pagkatapos ay maingat na inilagay ang pangalawang surfboard sa harap niya. Naging maayos ang lahat, ngunit nang mailagay ni Jonah ang isang paa sa isang kahoy na bangkito, tumama ang halimaw. Hinayla nito pabalik ang surfboard. Muntik nang mahulog si Jonah, ngunit sa kabutihang palad ay nagawa niyang itayo ang sarili gamit ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, patuloy na dumulas ang tabla pabalik. At hindi na nakahawak pa si Jonah. Muling lumitaw ang mga galame ng halimaw, sinusubukang saksakin ang tiyan ni Jonah. Sa isang desperadong sandali, tumalon si Jonah gamit ang lahat ng kanyang lakas papunta sa mesa ng picnic. Ligtas siya, ngunit nasugatan ang kanyang tiyan, na mabilis na kumalat sa kanyang katawan. Malinaw na ang mga galame ay nakakalason. Nagpahinga sandali si Jonah sa mesa, at pagkatapos ay napansin ang naiwan na bag ni Marcia. Habang naghahanap siya ng isang bagay na kapaki-pakinabang, isang saging ang nahulog sa buhangin. Walang pag-aalinlangan. Pinulot ito ni Jonah. Bigla niyang napagtanto na hindi siya inatake ng halimaw. Hawak ang saging. Dahan-dahan siyang lumapit sa apoy. Nakakagulat na ang mga galame ay lumayo. May naisip si Jonah. Takot ang nilalang sa apoy. Upang masubukan ang kanyang teorya, tumalon siya diretso sa apoy. Tama siya, hindi siya ginalaw ng halimaw. Ngunit sa sandaling ito, nakita ng lahat na lumala ang sugat sa tiyan ni Jonah. Puno ito ng mga paltos. May ilan ng tumutulo na nanak. Sa gitna ng matinding sakit, bumalik si Jonah sa mesa ng picnic. Ipinaalala ni Kaylee sa kanya na tingnan muli ang bag ni Marcia. May nakita siyang ilang inumin at debateng tubig sa loob. Nang ibato ni Jonah ang isang soda sa isang Mitch at bumagsak sa buhangin. Sumobra ang lakas na ginamit ni Jonah, dahilan para lalong mapunit ang kanyang sugat. Tumilapon ang dugo, at wala siyang ibang magawa kundi humiga. Hindi na siya makagalaw. Ngayon, ibinaling ng halimaw ang atensyon nito. Sa ibang lugar, una nitong inilipat ang mga surfboard. Pagkatapos ay sinimulang kainin ang mga gulong. Sa ganitong bilis, malapit nang lamunin ng nilalang ang buong sasakyan, kasama ang lahat ng nasa loob pa rin nito. Matinding sikat ng araw, at walang pupunta sa dalampasigan. Kung kailangan nila ng tulong, ang tanging pag-asa ay ang mga telepono. Kailangan nilang tanggalin ang likurang upuan para mabuksan ang trunk. Ngunit sina Chanda at Ronnie ay masyadong mahina para magawa ito. Tumanggi si Ronnie na umupo at maghintay sa kamatayan. Tumungo siya sa bumper gamit ang dalawang paa. Hawak kay Chanda gamit ang isang kamay, at ginamit ang kabilang kamay para ipasok ang susi sa kandado ng trunk. Nang magsimulang bumukas ang trunk, nawalan ng malay si Ronnie at muntik ng matamba. Nang makita ito, kumuha si Mitch ng kawit sa katawan at sinubukang tumulong. Nagtulungan silang lahat at malapit ng magtagumpay. Nang biglang may lumapit na patrol car sa dalampasigan, ginulat ng husto si Ronnie ng sirena, at sumara ng malakas ang trunk. Sa takot, natamba si Ronnie sa kotse at nasabit ang mga daliri. Nagtimbang sila ng husto para humingi ng tulong. Sumigaw si Kaylee sa beach patrol officer na si Alex na huwag lumabas ng kotse. Nagmakaawa siya rito na humingi ng tulong. May halimaw sa ilalim ng buhangin na kumakain ng tao. Ngunit kahit ano pa ang sabihin ni Kaylee, hindi siya pinaniwalaan ni Alex. Inakusahan niya silang high sa droga. Nang makita niya si Jonah na nanghihinang nakahiga sa mesa, lumabas si Alex para tingnan. Akala ng lahat ay siguradong wala na siyang buhay. Ngunit laking gulat nila, walang nangyari. Maayos naman si Alex dahil sa kanyang mga bota. Tila, hindi ka masasaktan ng halimaw kung walang direktang pagdikit sa balat. Nauna nang lumapit si Alex kay Jonah. Tiningnan niya ang tiyan ni Jonah at tumalikod at nagsalita. Inaakalang isa itong uri ng STD. Pagkatapos ay lumapit siya kay Gilbert na sinusubukang hilahin ito palabas ng basurahan. Ngunit nabigo siya, walang katuturan ang buong sitwasyon. At nadismaya si Alex. Naglakad siya papunta sa tower ng lifeguard at inutusan sina Kaylee at Mitch na bumaba. Ngunit ang pagbaba ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Siyempre tumanggi sila. Nagbanta ang galit na si Alex na sasabuyan sila ng pepper spray. Habang sumisigaw, natanggal ang susi na nakasabit sa kanyang sinturon. Yumuko siya para pulutin ito nang hindi nag-iisip. Ngunit nang madampi ng kanyang kamay ang buhangin, hindi niya ito mahayla pabalik. Dahil sa takot, sinabuyan ni Alex ng pepper spray ang mga galame ng halimaw. Masamang balita, halos wala na ang braso ni Alex. Matapos ang isang sigaw ng matinding paghihirap, bumagsak si Alex sa lupa. Siya ang susunod na kakainin ng halimaw.
Ang pagkamatay niya ay lalong nagpawala ng pag-asa sa iba, ngunit mabilis na kinuha ni Kaylee ang kanyang pepper spray. Pagkatapos ay nakaisip si Mitch ng isang bagong plano. Binalot niya ang kanyang mga paa ng mga tuwalya at naghandang tumakbo sa buhangin. Habang inihahagis ni Chanda ang isang tuwalya sa kanya, natisod si Mitch, bumagsak sa rehas at bumagsak ng patagilid sa buhangin. Agad na lumabas ang mga gal-ame mula sa lahat ng direksyon, na tumusok ng malalim sa kanyang balat. Ilang sandali pa, tuluyang nilamon ng nilalang si Mitch. Walang natira kahit isang buto. Ang brutal na pagkamatay ni Mitch ay muling nagdulot ng kalungkutan sa lahat. Ngunit alam ni Kaylee na hindi pa ito ang tamang oras. Para magdalamhati, kailangan nilang maghanap ng paraan para makatakas. Mabilis, sinabihan niya si Chanda na kumuha ng isang piraso ng rehas mula sa lupa at ilagay ito sa kotse. Pagkatapos ay tinanggal ni Kaylee ang ilang bahagi pa. Huminga siya ng malalim, at tumalon sa kotse. Para ipakita kay Gilbert ang daan para makatakas, sinabihan siya ni Kaylee na subukang umikot. Nang inig si Gilbert at tiniis ang sakit. Samantala, sa tulong ni Kaylee at Chanda, sa wakas ay nabunat ni Ronnie ang kanyang mga daliri mula sa ball. Inilatag ni Kaylee at Chanda ang mga metal na rehas sa buhanginan. Plano nilang tahakin ang mga ito para makarating sa mesa ng picnic at muling makipag-ayos kay Jonah. Nakarating sila ng ligtas. Pagkatapos, pagkakataon na ni Ronnie, ngunit may nangyaring mali. Mabilis siyang kumilos, nawala ng balanse, at nahulog sa buhanginan. Sa takot, inisprayan siya ni Kaylee ng pepper spray at sinubukang hilahin pataas, ngunit hindi natapos ang halimaw. Muling tumama ang kanyang mga gal-ame at kinaladkad si Ronnie pababa sa isang kisap mata. Bago pa man makapag-react ang sinuman, isa na namang banta ang lumitaw. Kinamot ni Gilbert ang kanyang tiyan. Naamoy ng halimaw ang dugo at inilunsad ang susunod nitong pag-atake. Tinusok ng matalas na gal-ame nito ang metal na basurahan at dumulas papasok. Ngunit walang napansin si Gilbert. Biglang nanigas si Gilbert. May gumagalaw sa loob ng basurahan. Ang manipis na mga gal-ame ay lumakas at kumapal. Umakyat sila kay Gilbert at hinayla siya ng malalim sa ilalim ng buhangin. Hindi doon natapos ang mga gal-ame. Nagsimula silang bumangga sa sasakyan ng pulis. Nawala ng balanse si Chanda, nahulog sa hood, at nawala ng malay. Nang magtakip silim na lamang siya. Nagising sa boses ni Kaylee. Umakyat si Chanda sa bubong ng sasakyan at nakakita ng life raft. Pinalobo niya ito, at tinulungan ni Kaylee si Jonah na makaakyat dito. Sa wakas, nakarating silang tatlo sa sasakyan ng pulis. Pero hindi pa tapos ang panganib. Marahas na yumanig ang sasakyan. Bumalik ang mga gal-ame ng halimaw. Ngayon lang, mas makapal na sila at kumikinang na may nakakatakot na asul na liwanag. Napagtanto ni Kaylee na wala na silang malalabasan. Kaya umakyat siya sa bubong at kumuha ng lata ng gasolina. Binuhos niya ang gasolina sa buong buhangin. Nang lumapit ang mga gal-ame, nagsindi si Kaylee ng posporo mula sa kanyang bulsa at sinunog ang buhangin. Nagliyab ang mga gal-ame. Mabilis na bumalik si Kaylee sa loob. Sinubukan ng nilalang na buksan ang pinto, ngunit nabigo. Lumipas ang oras. Tumahimik ang gabi. Sa wakas ay napatay ng apoy ang mga gal-ame. Sa loob ng kotse, lahat ay tahimik na nakaupo. Iniisip ang bangungot na kanilang nalampasan. Pagsapit ng umaga, tumigil na sa paghinga si Jonah. Masyadong malala ang kanyang mga pinsala. Nang sandaling yon, isang binata na papunta sa paglilingkod ang nakakita sa kanila at ginaisang sina Kaylee at Chanda. Maingat silang lumabas ng kotse, sinubukan ng lupa. At sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Sa wakas ay nailigtas sina Kaylee at Chanda, ngunit ang halimaw ay hindi pa tunay na patay. Isa lamang ang nawalan nito ng gal-ame. Sa huling eksena, ang halimaw ay nabunyag na isang napakalaking dikiya, tahimik na lumalangoy patungo sa isa pang mataong dalampasigan.